Sa isang liblib na bayan sa Laguna, may isang mansyon na matagal nang nakatayo sa gitna ng isang malawak na kagubatan. Halos walang nakakaalam ng tunay na pangalan nito. Ngunit sa mga matatanda, tinatawag nila itong bahay ng nawawalang alaala. Ayon sa alamat, ang sinumang pumasok dito ay mawawala ng alaala. Unti-unti nilang makakalimutan ang kanilang nakaraan. Hanggang sa makakalimutan nilang lumabas. Ang ilan ay nawawala at hindi na lumalabas kailanman. Ang iba naman, kapag nakatakas, ay wala nang maalala kahit ang sarili nilang pangalan. Ngunit hindi naniwala rito si Elena. Isang investigative journalist na mahilig sa misteryo. Nais niyang patunayan na walang katotohanan ang alamat. Kaya't nagpasya siyang puntahan ang mansyon kasama ang kanyang cameraman na si Rodel. Hindi nila alam. Sa oras na lumampas sila sa tarangkahan ng mansyon, nagsimula ng burahin ng bahay ang kanilang mga alaala. Pagpasok nila, agad nilang napansin ang kakaibang katahimikan ng loob. Ang hangin ay mabigat, parang punong-puno ng hindi nakikitang enerhiya. Ang loob ng mansyon ay hindi ordinaryo, ang mga dingding ay puno ng lumang portrait ng mga taong hindi nila kilala. Ang hagdanan ay yari sa itim na kahoy na tila hindi naluluma. Ang chandelier sa kisame ay nakasindi pa rin. Kahit na wala namang supply ng kuryente sa buong mansyon. Habang naglalakad si Elena at Luis, may napansin silang isang lumang pintuan na bahagyang nakabukas. Dahan-dahan nilang itinulak iyon. At sa loob, may isang malaking salamin. Ngunit nang tumingin sila rito, iba ang kanilang nakita. Sa halip na refleksyon nila, may nakatayo roong dalawang tao, isang lalaki at isang babae na parehong nakasuot ng lumang kasuotan mula sa panahon ng Kastila. Nagkatinginan sina Elena at Rodel. "Ano to?" bulong ni Rodel. Nanginginig ang kamay habang hawak ang camera. Ngunit bago pa nila matuklasan ang sagot, biglang may anino na dumaan sa likuran nila. At nang tumingin silang muli sa salamin, ang mga refleksyon nila ay nawala. Paglingon nila sa paligid, nagulat sila, nag-iba ang ayos ng buong mansyon. Ang hagdan na dapat ay nasa kaliwa ay nasa kanan na. Ang mga pinto ay wala na sa dating pwesto. Ang mga portrait sa dingding ay nag-iba ng mukha. Napalunok si Elena. Hindi ito normal, wika niya. Nang aakma silang lalabas, biglang nagtanong si Rodel, "Elena, anong buong pangalan mo?" Napahinto siya. Sinubukan niyang sagutin, ngunit walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Hindi niya maalala. Nagkatinginan silang dalawa. Sa loob ng mansyon, may kakaibang batas. Sa bawat hakbang, sa bawat oras na lumilipas, may parte ng alaala nilang nawawala. Nagpasya silang hanapin agad ang exit bago tuluyang makalimutan ang lahat. Ngunit habang naglalakad sila sa mahahabang pasilyo, biglang may lumabas na isang matandang babae mula sa isang madilim na silid. "Nandito na naman kayo," mahina nitong sabi. Napaatras sina Elena at Rodel. "Hindi po kami taga rito," sagot ni Elena. Napangiti ang matanda, ngunit hindi iyon pangkaraniwang ngiti.
Mabagal, nakakatakot, at parang hindi totoo. Ganun ba? Aniya, pero ilang beses ko na kayong nakita dito. Bago pa makapagtanong si Elena, biglang sumara ng malakas ang pinto sa likuran nila. At nang lumingon sila kay Rodel, wala na siya. Nagpanik si Elena. Sinubukan niyang hanapin si Rodel. Ngunit parang naglaho ito sa hangin. Habang tumatakbo siya sa loob ng mansyon, unti-unti niyang napapansin na hindi lang si Rodel ang nawala. Unti-unti ring nawawala sa isip niya kung sino siya. Ano nga ba ang kanyang trabaho? Bakit nga ba siya nandito? At higit sa lahat, ano nga ba ang pangalan niya? Tumigil siya sa gitna ng isang silid. Hinahabol ang kanyang hininga. Sa harapan niya, may isang lumang portrait. Isang larawan ng isang babae na nakaputing damit. Habang tinitingnan niya ito, biglang bumalik ang ilang alaala niya. Naalala niya, si Elena hindi isang bisita sa mansyon. Isa siya sa mga taong nawala rito noon pa. Dahan-dahan siyang napanganga. Sa loob ng kanyang utak, may isang boses na nagsalita. Ngayon mo lang ba naalala? Napatingin siya sa salamin sa harapan niya. At doon niya nakita ang kanyang refleksyon. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang likuran, may isang itim na anino, walang mukha, walang mata at dahan-dahan na lumalapit sa kanya. Huli na ang lahat. At sa loob ng mansyon ng nawawalang alaala, may isang bagong kaluluwang hindi na makakalabas. Nagkakagulo na ang isip ni Elena. Wala na siyang maalala ni hindi niya sigurado kung ano ang ginagawa niya roon. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang malamig na presensyang unti-unting lumalapit mula sa kanyang likuran. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin sa salamin. Nandun pa rin siya. Ngunit sa tabi niya, nakatayo ang matandang babae. Ngayon niya lang ito nakita ng malinaw. Ang mukha nito ay kulubot na parang isang sinaunang balat ng kahoy. Ang mga mata ay mapuputi na halos hindi mo alam kung nakatingin ito sa iyo o hindi. Ngunit ang pinaka nakakatakot, si Elena ay parang pamilyar sa kanya. Ngumiti ang matanda, mabagal at puno ng hiwaga. Gusto mong malaman kung sino ako? Sabi nito. May halong malalim na pagtawa sa kanyang boses. Hindi makasagot si Elena. Ngunit sa kanyang isipan, may biglang dumaan na alaala, isang saglit na imahe ng isang batang babae na tumatakbo sa loob ng mansyon. Masaya, malaya, hanggang sa biglang mawala ito sa dilim. At doon niya naunawaan. Ang matandang ito, siya ang unang nawala sa mansyon. Ako si Dolores. Yun lang ang sinabi ng matanda. Ngunit parang sumabog ang isang bahagi ng utak ni Elena. Sa sandaling yun, bumalik ang ilan sa kanyang alaala. Ang mansyon ng nawawalang alaala ay hindi isang ordinaryong bahay. Isa itong bitag, isang lugar kung saan nakakulong ang mga alaala ng lahat ng taong nawala rito sa loob ng maraming taon. At si Dolores, siya ang unang biktima. Matagal nang nawala si Dolores. Noong unang panahon pa, noong ang mansyon ay isang paaralan para sa mga batang babaeng Espanyol.
Isa siya sa mga unang nawawala, isang bata noon na hindi na muling nakita. Ngunit dahil hindi siya tuluyang namatay, siya ang naging tagapagbantay ng mansyon. Hindi mo dapat ako nakita, sabi ni Dolores. Naglalakad sa harap ni Elena. Pero dahil nakita mo na ako, may pag-asa ka pang makaalis. Lalong naguluhan si Elena. Paano? At paano ko mahahanap si Rodel? Ngumiti si Dolores. Tutulungan kita, aniya. Dinala ni Dolores si Elena sa isang tagong silid sa ilalim ng hagdan. Doon, may isang napakalumang pintuan, isang kakaibang pinto na tila hindi bahagi ng mansyon. Narito ang daan palabas, paliwanag ni Dolores. Pero hindi mo ito mabubuksan hanggat hindi mo nababalik ang mga alaala ng iba pang nawala rito. Doon na-realize ni Elena, hindi lang si Rodel ang kailangang iligtas. Daan-daang tao ang nawala sa mansyon sa loob ng maraming taon. Mga kaluluwang nakulong sa sarili nilang mga alaala. Hindi na matandaan kung sino sila. Hindi na maalala kung paano lumabas. Kailangang maibalik ang kanilang alaala para makalaya sila. At may isang paraan lang para gawin yun. Ang ritual ng paggising. Sa gitna ng mansyon, may isang sinaunang altar, isang bilog na lamesang yari sa bato. Napapalibutan ng mga kandilang may asul na apoy. Pinapunta ni Dolores si Elena doon. Ilagay mo ang iyong kamay sa gitna ng altar. Utos ng matanda. Sinunod ito ni Elena. Sa oras na dumikit ang kanyang balat sa malamig na bato, isang matinding sakit ang lumaganap sa kanyang katawan, parang hinihigop ang kanyang utak. Parang hinahalukay ang lahat ng kanyang natitirang alaala. At kasabay noon, biglang bumukas ang buong mansyon. Sa bawat silid, sa bawat pasilyo, isang matinding sigaw ang pumuno sa paligid. Mga boses ng taong nawawala, mga taong unti-unting nakakaalala ng kanilang pagkatao. Isa na roon si Rodel. Nagising siya sa isang madilim na kwarto. Hingal na hingal. Naramdaman niyang bumalik ang kanyang pag-iisip. Alam na niya kung sino siya. At alam niyang kailangan niyang makalabas. Ngunit hindi lang siya. Isa-isang nagising ang iba pang mga espiritong nawala sa mansyon. Mga lalaking natrap noong panahon ng gyera. Mga babaeng naglahong parang bula. At mga batang hinanap noon ng kanilang pamilya ngunit hindi na natagpuan. Lahat sila. Bumalik na ang sarili nilang alaala. Lahat sila. Handa ng lumaya. Ngunit hindi yun ganon kadali. Nang bumalik ang mga alaala ng lahat ng nawala, nagsimulang lumindol ang buong mansyon. Ang mga dingding ay nagbitak. Ang mga hagdan ay gumuho. At ang chandeliers ay nagsibagsakan. Sumigaw si Dolores. Kailangan nyo nang lumabas. Mabilis silang tumakbo. Sina Elena, Rodel, at lahat ng kaluluwa patungo sa huling pintuan. Ngunit sa huling sandali, tumigil si Elena at lumingon kay Dolores. Halika na, sigaw niya. Ngunit ngumiti lang si Dolores at umiling. Hindi ako kasama sa inyo, sabi niya. Doon lang naintindihan ni Elena
hindi na maaaring umalis si Dolores. Siya ay bahagi na ng mansyon. At kung aalis siya, hindi na tuluyang maglalaho ang bahay. Salamat sa lahat, sabi ni Elena, habang tumutulo ang luha niya. Ngumiti si Dolores. Ngayon, hindi na nila ako makakalimutan. At sa huling pagkakataon, isinara ni Dolores ang kanyang mga mata. Nagpatuloy si Elena at Rodel, kasama ang lahat ng mga dating nawala. Nang mabuksan nila ang pinto, isang matinding liwanag ang lumabas. At nang muli silang magising, nasa labas na sila. Sa harapan nila, ang lumang mansyon ay nawala na. Parang hindi ito kailanman umiral. At sa wakas, ang lahat ng kaluluwa ay nakalaya. Pagkalipas ng isang linggo, bumalik sina Elena at Luis sa lugar kung saan dating nakatayo ang mansyon. Ngunit wala na ito. Ang natira lang ay isang lumang portrait na nakapatong sa isang bato. At ang sa larawan, si Dolores, isang batang babae na nakangiti, nakasuot ng puting damit. At sa ilalim nito, may isang sulat na nakaukit sa bato. Huwag niyo akong kalimutan.